Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Carlo, aka The Psychologist. By the way, welcome pala sa second episode ng ating weekly podcast na pinamagatang Pedal Sessions with the Psychologist. Nagsimula po tayo sa ating podcast last week. Nagpapasalamat po ako sa napakaganda at napaka-positive na response ninyo doon sa una nating episode, kung saan ay nagkumustahan lang tayo at ang napag-usapan natin ay nagbabike pa ba kayo. Sa gabi na ito ay may mahalaga tayong pag-uusapan na nangyari ngayong linggo lang, itong week lang na ito. Medyo naging usapin ito sa cycling community. May isang siklista na ng katok, ng hampas ng isang kotse na tumigil sa bike lane. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Napaka-importante ng usapin na ito dahil ito ay involving again cyclists and then our right to use the road. No? Ito kasi nagiging isa sa mga sensitive na topic pagdating sa pagbibisikleta. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin sa ating unang topic. Kung napanood ninyo last week, I think nangyari ito Sabado sa Antipolo. And then napanood ko siya, I think Monday. May isang kotse na nakatigil sa bike lane tapos may mga nakasunod na mga siklista. And then yung pangatlong siklista ay nilampasan siya at biglang hinatok, biglang hinampas yung hood ng sasakyan. So nag-elicit ito ng iba't ibang reaction coming from the cycling community at sa social media na rin sa mga netizens. May iba sinasabi na mali yung ginawa ng kotse na pagtigil doon sa bike lane kasi nga bike lane yon. May iba naman na sinasabi ay mali yung ginawa ng siklista na kinatok niya, hinampas yung sasakyan na nakatigil. Siguro ang maganda kung hindi nyo pa napapanood ito ay panoorin muna natin. No? I-share ko sa inyo ngayon yung video nung nangyari na ito. I-share natin dito tapos himay-himayin natin. No? So kung napanood ninyo ay una muna basahin natin yung description na sinulat nitong cycling content creator no siya na ang pangalan niya sa Facebook ay si Tupi. Sabi niya, pasaway sa bike lane. Maluwag na sana pero may humarang. Buti pa yung ibang motorista marunong sumunod. Kaya nga minsan masarap pumalo ng pasaway. Yan yung kanyang description. Let's try to be objective. No? Panoorin ulit natin at magkomento tayo dito sa kanyang video. So makikita natin dito sa video na ito ay nangyari sa Sumulong Highway sa Antipolo, Rizal. So ito siya apparently nagbabike. So meron daw nakapark sa sidewalk. May pinansin na siya kaagad. Meron isang parang L3 na nasa side. Tapos malayo pa lang nakita niya may pumasok daw sa bike lane na kotse. Ayun, sabi niya. Nasa unahan niya ay may tatlong siklista. Tapos sabi niya, napahinto tuloy sila. Okay, so tuminto. Tumigil pa sa bike lane kasi itong sasakyan daw na ito. Okay. Yun, so kinatok niya. Tapos medyo may asta pa siya na parang hindi nagustuhan yung ginawang pagtigil ng sasakyan dito sa bike. May poste daw kasi ang sinasabi niya yung pasaway na kotse may poste siya. Ito yung sinasabi nitong content creator na ito. Ang tanong ngayon ay tama ba na katukin niya yung kotse na nasa bike lane, na tumigil sa bike lane? Una ay gusto ko lang magkomentaryo muna dito sa kanyang video. Apparently, gusto niyang igiit yung karapatan niya at saka ng ibang siklista sa paggamit ng bike lane. So, feeling niya yung kotse ay hindi sumunod sa tamang paggamit ng bike lane dahil tumigil. Malabas dito na parang nagiging advocate nitong paggamit ng bike lane. Pero ito yung nangyari, balikan natin kung talagang totoong gusto niyang sitahin yung
tamang paggamit sana ng bike lane, ay dito pa lang sa simula ay dapat naging consistent siya, no? Kasi ayan. Dito pa lang may naka-park na L3. Sakop pa rin siya although sa may gilid na siya ng bike lane, pero practically it's still part of the bike lane. Sana ito pa lang kung talagang totoo yung kanyang isinusulong at ipinaglalaban na advokasya para sa mga siklista. Ito pa lang sinitan niya sana na bakit nandiyan kayo, bakit kayo naka-park. Pero wala siyang ginawa, dumiretso lang. Next, ito. Nung nakita niya may pumasok sa bike lane, eto may nakatigil dito na motor. Again, kung totoo yung kanyang pinaglalaban, itong siklista na ito, ay sana ito sinabihan din niya na huwag kang tumigil dyan kasi part pa rin ito ng bike lane. Baka makadisgrasya siya ng mga siklista. Pero wala pa rin, lumampas lang siya. Tapos next ito, after nung motor, ay may nakaparada dito na pick-up. Sana kung talagang totoo yung kanyang pinaglalaban at ang kanyang pinaniniwalaan na dapat walang sasakyan sa bike lane, ito rin dapat sinita niya, di ba? Ang ginawa niya, dumiretso lang siya. Okay. Kasi ang nakita niya yung pumasok. Okay. Napahinto tuloy sila. Binasa ko yung kanyang mga post. Ang sinasabi niya, kaya daw siya nag-react ng ganun dahil yung dalawang siklista ay biglang tumigil daw at muntik maaksidente, muntik madisgrasya dahil dun sa pagharang ng isang kotse. Pero makikita natin, wala, ang layo. Ayun, ang layo ng dalawang siklista. In fact, mas malapit itong nauna na tumigil naman, wala namang reklamo. So yun, so pinalo niya diyan yung hood ng sasakyan. Kaya nga daw. Tapos medyo may pagkamaangas pa, no, na tinaas niya yung kamay. Parang pinapakita niya dun sa driver ng kotse na ano ba yung ginagawa mo. So nakita natin, kinatok niya yung kotse dahil nga sinasaway niya. Bigla daw kasing sumingit yung kotse, biglang huminto at muntik nang madisgrasya yung mga siklista. So nakaabala siya sa kanila. Pinakauna kong comment doon ay bilang mga siklista or lalo ikaw kung nagdadrive ka rin ng sasakyan, di ba? Isa sa itinuturo sa atin yan sa driving lesson ay maging defensive na driver. Kahit siklista ka, dapat defensive na rider ka rin, no? Nakita mo na may tumigil sa unahan, so humanda ka na, no? Ano yung mga pwede mong gawin? Pwede kang tumigil, mag-slow down. So yun yung pwede mong gawin bilang isang defensive na rider. Ang ginawa niya, instead na umiwas, instead na lampasan ay kinatok niya yung driver, yung kotse. Tama ba na hampasin nung siklista na yun yung kotse na nasa bike lane? Okay, yung sa akin kasi ay ang pwedeng magawa niya sana ay intindihin muna, no, kung ano yung konteksto ng kotse na nandun. Okay. Isa sa mga favorite ko na author ng libro, ang pangalan na si Stephen Covey. Nagsulat siya ng isang libro na ang pangalan, one of the best-selling books of all time. Ang pangalan ay 7 Habits of Highly Effective People. At dito sa libro na ito ay base ito sa kanyang pag-aaral, sa research na mula sa mga successful na mga tao, mga effective na mga tao, from leaders, politicians, celebrities, may nakita siya na 7 na habits na ginagawa nitong mga tao. Yung habit number 5, ang sinasabi doon ni Stephen Covey ay seek first to understand, then to be understood. No? So ulitin ko, seek first to understand, then to be understood. Basically, ang sinasabi lang niya ay know the context of the other person. Bago ka gumawa ng judgment, alamin mo muna ano yung konteksto. Ibig sabihin ay you do not assume anything because that person, that other person might be going through something. No? That other person has a story. So yun ang gusto kong i-point out dito. Di natin alam kung ano nangyari sa kotse pa siya nakatigil. Di ba? Paano kunwari kung yung kotse na yun pala ay isang doktor na nakatanggap ng tawag. So tumigil muna siya, di ba? Para tanggapin yung tawag. Or what if that person, no, ay may tao na may special needs, no, kailangan niya muna tumigil para asikasuhin. Or what if kung yung sakay ng kotse na yun ay isang senior citizen na kailangan ng special na attention. Or what if kung yung kotse na yun ay nasiraan, di ba? So kailangan mong tumabi. Or what if kung yung sakay ng kotse ay may natanggap na masamang balita, di ba? Or may emergency.
So ang ginawa mo ay kinatok mo, hinampas mo yung hood, hindi siya makakatulong doon sa sakay ng kotse. Isa sa ginawa ko nung tinitingnan ko ito ay nabasa ko doon sa page nitong itong content creator na ito, no, na sumagot yung sakay ng kotse, no. Apparently ay mag-asawa ito at may dala silang baby, yung kanilang anak. So nakita ko doon na nag-i-explain sila kung bakit nandun sila sa bike lane. So I reached out to this couple at kanina ay gusto ko sana silang interviewin but apparently busy sila. So ang nakausap ko through chat na lang sa Messenger, no, ay yung nanay ng sakay. So mag-asawa sila, ang pangalan pala nitong ma'am, si Annalyn. Ang nakasakay pala sa kotse na yun ay sila mag-asawa at papunta sila sa ospital. Galing sila Antipolo, papunta sila sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. At ang nagdadrive yung kanyang asawa, nasa likod sila, kasama yung kanilang baby. Meron silang baby na may special needs, may cerebral palsy. Okay, so ito yung sabi kanina ng ma'am nung nag-usap kami through chat na sabi niya, thank you sa pag-reach out. Super unfair po ang nangyari sa amin. Pero hindi na po namin binigyang pansin sa ngayon. Mas busy kami sa trabaho at sa mga therapies, doctor appointment ng aking anak na may cerebral palsy. Kasi ang nangyari, pati sila ay nababash nga sila dahil ang sinasabi ng iba na hindi alam yung nangyari ay mali yung kanilang ginawa na tumigil sila dun sa bike lane. Sabi niya, that time po, papunta kaming hospital kasi therapy ng anak ko at magpapasked rin kami ng EEG at cranial MRI sa Philippine Children's Medical Center. Always kaming nadaan sa lane na yon, lalo na nagmamadali kami. Taga-Antipolo po kami at yung kiniklaim noong siklista daw na exclusive for bike lang po ay dinadaanan daw ng mga sasakyan yon. Yung area na yon sa Antipolo na yon ay it's a shared lane, no? So ibig sabihin mukhang shallow lane siguro siya, meaning pwede siyang gamitin hindi lang ng mga siklista but even other motorists pwedeng gamitin yun basta bakante. 1 year pa lang and 5 months, yung baby hindi pa nakakaupo, hindi nakakatayo daw at hindi nakakahawak dahil nga meron siyang special condition. Tapos so sabi ko, anong nangyari nung hinampas kayo nung siklista na yun? Sabi niya, nung hinampas yung car namin ay pinapatulog ko yung baby ko na para condition daw sa therapy niya pagdating ng PCMC. Magugulatin daw kasi yung bata, apparently ay hindi nakakatulog. So itinabi muna nila saglit para kumalma at makatulog. Unfortunately ay biglang kinatok ng malakas at nagulat yung baby. Kaya hindi agad sila nakatakbo daw at nakausad. Kasi chinik ng asawa niya sa likod, nandun sila. Sensitive kasi at magugulatin, kaya pag naalala namin, naiinis kami, pero ayaw na namin patulan. Ito yung sitwasyon nung nasa kotse na yun. No? So ito yung sinasabi ko na sana ay inalam muna nung siklista na yun, no? Kung ano yung dahilan bakit tumigil. Kasi I'm sure definitely ay may dahilan yun. Ano kaya sa palagay natin, no? Kung titingnan natin, kung babalikan natin yun. Kunwari, kung tayo yung siklista, explore natin what other options that we can do aside from tapping yung hood ng sasakyan. Yung ginawa na yun nung siklista na yun ay pwedeng ambasa ng iba ay provocation. No? You are provoking me. Medyo may aggression. At alam naman natin na provocation and aggression on the road may lead to road rage. At yun ang iniiwasan natin. No? Ilan na yung napapanood natin na disgrasya, may namamatay, nababaril dahil lang sa simpleng away, simpleng misunderstanding sa daan. So yung nangyari dito sa ginawa ng siklista na ito ay pwedeng mag-lead sana into road rage. Kaya sana pwede pa namang maiwasan. Yung sinasabi natin, in between the stimulus, no, yung pagtigil ng kotse at saka yung response ng siklista, may space in between na pwede mo sanang gamitin para makapag-isip ka ng tamang reaction na pwede mong magawa. So, unfortunately, ay hindi ito nagawa ng siklista. He reacted rather than responding to the car, no. So, ang nangyari ay, yun, kinatok nga niya. Yung action na yun ng siklista na yun ay parang, alam mo yun, it reeks of entitlement. Alam mo yun, yung parang nagpapakita ng masyadong pagka-entitled yung siklista.
doon sa ginawa niya na parang dapat ay hindi kami maaabala sa daan. No, parang yun ang message na pinapalabas niya. And unfortunately, hindi maganda yung dating. Kahit ako sa akin personally, hindi maganda yung dating sa akin nung ginawa nung batang yun. Kasi pwede namang kunting consideration. Sa LTO, pag nag-apply ka ng license, meron silang seminar na ibibigay sa inyo. Dati hindi ko maintindihan. May sinasabi sila paggamit or paggigiit ng karapatan mo. I remember isang topic ito tungkol sa right of way. No? Minsan away yan sa kalsada yung right of way. Sino ba yung dapat nauna? Kunwari intersection, sino bang may right of way? Ang sinasabi lagi ng LTO na dati ay hindi ako nag-agree ay huwag mong ipilit ang karapatan mo pagdating sa mga ganon. Sa sitwasyon na ito, dito ko nakita na nag-a-apply nga yung sinasabi. Huwag mo nang ipilit yung karapatan mo. May karapatan ka siguro na gamitin yung bike lane, pero at that instance, pwede namang maging considerate ka. May option ka namang hindi na katukin, no? Hindi na hampasin yung hood ng kotse. Konting konsiderasyon lang, no? Kasi again, hindi natin alam kung ano ang nangyayari doon sa sasakyan na tumigil. Ako, ang isang naisip ko dito ay it is always better to be kind than to be right. No? Ulitin ko, it is always better to be kind than to be right. Minsan hindi laging tama yung ipagpipilitan mo yung karapatan mo. Minsan mas okay na lang na maging mabait tayo sa ating kapwa. Kasi nga hindi natin alam yung nangyayari doon sa ibang tao. Sa tagal-tagal kong nagbabike to work, sa tagal-tagal kong nagbabike commute, at saka pagbabike, no, ilang beses din akong naka-encounter na nung ganun. So, kung susundin ko yung prinsipyo ng siklista na ito, ang dami ko na sanang hinampas na sasakyan. Pero wala. Gawin mo lang ay move on. Pwede kang maghintay ng saglit. Kung didiretso, kung hindi naman dumiretso, di ba, ay mamaya mo na, dumiretso ka na. Tulad ng ginawa ng tatlong siklista na nauna sa kanya. Yung tatlong siklistang nauna sa kanya, di naman nagreklamo. Di ba? Tumigil sila, nag-isip ko anong gagawin, pero wala silang ginawang something violent, no, of that nature katulad ng ginawa ng naunang siklista. So, napakatama nitong sinabi ni I Love My Wife Cycling Club. Ulitin ko, it's better to lose few seconds of your life waiting than lose your life in seconds. So pwedeng hintay ka ng ilang saglit or mawala ang buhay mo ng isang saglit din lang. So, doon na ako sa maghihintay ako. Ang sarap kayang mabuhay, di ba? So, ito yung last na gusto kong sabihin. Sabi ko nga kanina nung nagsimula ako dito sa pagpuna ng kanyang video ay hindi naman consistent yung kanyang pinaglalaban. No? Kung talagang advocate ka of bike lane use, of cycling, of cyclists, may tatlo siyang nadaanan na sasakyan at motor, hindi naman niya sinita. Syempre mas mag-a-appeal, no, sa viewers dahil may video siya nung sasakyan na huminto sa bike lane tapos tatapikin mong ganun. Talagang it will attract viewership. Pwede bang masabi natin na cloud chasing lang yung ginagawa ng content creator na ito? Kasi again, marami siyang pwedeng gawin na hindi naaabot sa ganun. Hanggang dito na lang at puputulin na natin ito. So again, kita-kita tayo sa susunod na Sabado. Kung nagustuhan ninyo yung ating content na ganito ay please consider subscribing. At kung gusto nyo rin panoorin yung nakaraan nating podcast ay balikan nyo lang, nasa ating YouTube channel yan. Maraming salamat. Mag-enjoy lang tayo habang ginagawa natin itong ating passion and ating hilig pagbibisikleta. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. I'll see you next week. Bye guys!